Yes, Lord, sa umagang ito, Ikaw ay aming pinasasalamatan, Ikaw ay aming sinasamba, Ikaw ay aming dinadakilan. Salamat po sa iyong presensya sa dagong ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabing, Amen. Praise God. Bago ka po, nakabayan ko ang iyong kapatid, sabihin mo, purihin ang Diyos sa bagyong dumating sa buhay mo. Maalala niyo sa Old Testament, sa panahon ni Noe, pagkatapos ng baha, pagkatapos ng unos, sabi ng Biblia, si Noe ay gumawa ng altar. Siya ay naghandog, siya ay sumamba sa ating Panginoon. Kapatid, after the typhoon, narito tayo, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ikaw ay buhay pa. Ang iyong mga kasamahan ay naingatan ng Panginoon. Kahit malakas yung baha, ang Diyos ang nag-ingat sa atin. Kahit malakas yung hangin, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng proteksyon. Pinapanalangin din natin yung mga kapatid na tinamaan ng matindi. Dito sa Tagas, pasalamat tayo sa Camarines Sur, dito sa Tigaon, sa San Jose. Hindi gaano, pero isang bagay ang totoo. Sabihin niyo ano yon? Ang Diyos ng bagyo. Ang ating Panginoon, ang Diyos ng kalikasan. Kaya nung panahon ng bagyo, marami ang nagpipray. Amen? Nagpray ka ba? Pinanalangin mo yung pamilya mo, yung mga ari-arian mo. Maraming nagpray dahil malakas talaga yung tubig. Malakas yung hangin. Sabi nga nila, buong Pilipinas kayang sakupin ng bagyong ito. Subalit, sa kabila ng bagyo, ang Diyos ay kasama natin. Isang katotohanan inihayag ng Panginoon sa atin sa panahon, every time na mayroong bagyo. Actually, narinig ko ito sa Panginoon. Nagbubulay-bulay ako ng kanyang salita. Habang lumalakas yung hangin, habang nakikita ko sa Facebook, marami na talaga ang binaba. Naalala ko yung panahon ni Noe. Nung umulan ng malakas, 40 days and 40 nights, at sabi ng Biblia, maraming bukal ang nabuksan. At ang impression sa akin ng Panginoon, after the typhoon, mayroong mga pabubuksan. Ano ba ang mabubuksan sa iyo? Maaaring yan spiritual, maaaring yan physical, maaaring yan material na bagay. Ano man ang nabuksan sa iyo, kapatid, bahala ka na kung ano ang response mo sa Panginoon. But the best response every after the typhoon is to praise God. Build your altar. Gumawa ka ng altar. Magbigay ka ng handog sa Panginoon. Sumamba ka sa Panginoon. Sapagat ang best response sa mga pangyayaring ito, umulan, bumagyo, bumaha, banat ng kaaway, we need to worship God, we need to praise God, sapagat God is in control. Amen? Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng unang Timothy, 1 Timothy chapter 1, verses 1 to 7, babasahin po natin ang salita ng Panginoon na sinulat ni Apostol Pablo sa mga kay Timoteo. Chapter 1 at 1 Timothy, verses 1 to 7. Tatayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang mga salita. Wala pa ba? First Timothy chapter 1 verses 2 hanggang 7. Babasahin ko ang unang slide sa inyong pangalawa hanggang umabot po sa huli. To Timothy, my true son in the faith, grace, mercy, and peace from God, the Father and Christ Jesus our Lord, as I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer. These promote controversies rather than God's word, which is by faith. But all this command is love, which comes from pure heart and true conscience and sincere faith. Sabay-sabay. Some have departed from this and have turned to meaningless talk,
They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Makakaupo ang kapulungan. Ang unang aklat ni Timothy ay isinulat ni Apostol Pablo sa pagitan ng taong 62 to 66, Anno Domini, Year of the Lord. At itong liham na ito ay nakalaan kay Timoteo. Pag naririnig po natin ang pangalan Timothy, it symbolizes son and father relationship. Pag sinabing ako nga ang Timothy niya, it pertains to the discipleship sa pagitan ni Pablo at ni Timothy. Kung ikaw ay Timothy, meron kang Paul. Kung ikaw ay Paul, meron kang Timothy. Napaka-importante po yung discipleship na ginagawa. In fact, yun po ang utos ng Panginoon na humayo at mag-disciple ng buong bansa. So, nagsulat siya kay Timothy, taong 62 or 66 AD. At siya po ay isang pastor na itinalaga ni Apostol Pablo sa simbahan ng Ephesus. Doon po ay ginawa siyang, in-install siyang pastor sa Efeso. At ito ay ginawa ni Apostol Pablo nung siya po ay nasa Macedonia. Pagkatapos ng kanyang unang pagkabilanggo sa Roma. Ang ibig sabihin ng salitang Timothy, say that word, honoring God. In God's honor or honored by God. Yan po ang kahulugan ng kanyang pangalan. Na kung ang iyong anak, ang pangalan Timothy, yan po ang literal na kahulugan ng kanyang pangalan. Na pinatunayan naman sa buhay ni Timothy. Nung siya ay naglingkod sa Panginoon, he was honored by God. He honored God. And he was honoring God sa kanyang buhay habang siya ay nagpapastor doon sa simbahan ng Efeso. Sabi ng iba, siya ay isang kabataan. Sabi ng ibang may akda, 37 years old, 40 years old, mid-30s or mid-40s, yan ang edad ni Timothy nung siya po ay naging pastor sa Efeso. Siya po ay galing sa Lystra or Derbe sa Lithuania sa Asia Minor. Ang kanyang nanay ay si Eunice. Siya ay isang Jewish believer, samantalang ang kanyang tatay ay isang Greek, Gentile. Grego ang kanyang tatay, ang kanyang nanay ay Hebreo, Hudyo. Kaya halo ang kanyang lahi. In fact, dahil ang kanyang tatay ay Hintil, kinakailangan pa siyang tuliin ni Apostol Pablo sapagkat nung siya ay dadalhin doon sa mga apostol, doon sa mga Hudyo, para hindi sila ma-offend, tinuli ni Apostol Pablo si Timothy. At dahil sa kanyang commitment sa Panginoon, sa kanyang assignment na binigay sa kanya ng Panginoon, si Timothy ay naging isang dakilang leader ng simbahan during the early church period of time. Kaya nga, sa paglilingkod na ito ni Timothy, mga kapatid, meron siyang iba't ibang problema ang hinarap. Iba't ibang bagyo, baha, banat ng kaaway, anumang mga dinaanan niyang pagsubok sa buhay. Sa kanyang pagpapastor, merong mga dumating na mga tao na kumontra sa kanya. Merong mga umaway sa kanya. Merong mga lumabas na mga false teachers. O kaya nagdala ng maling doktrina sa simbahan ng Efeso. At sa kanyang pagtuturo na ito, siya ay sinulatan ni Apostol Pablo upang mabigyan siya ng gabay. Maraming mga katuruan ang dumating sa panahon ni Timothy na nagsasabi na ang pagkabuhay ni Kristo, mga kapatid, yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, yung second coming ng Panginoong Hesukristo ay nangyari na. At merong mga umaasa doon sa muling pagbabalik. So, hati, maraming mga paniniwala sa kanilang pananampalataya na nais i-correct ni Apostol Pablo. Meron mga nagtuturo ng mga alaman na doktrina na kabatay sa Ebanghelyo at sa tunay na kautusan ng Diyos. Ang alamat, yun yung mga kasaysayan. Sometimes yung mga tao pinapaniwalaan ng alamat o kaya mga istorya kaysa sa banal na kasulatan.
Sometimes yung tao na niniwala sa tradisyon, sa halip na paniwalaan ang salita ng Panginoon. At mayroon din mga tao na abalang-abala sa walang halagang pagsusog, pagkilala, paghanap ng kanilang mga lahi. At sa panahon ni Timothy, ito ay tumutukoy sa labis-labis na pagtuon ng linya, pagtuon sa subject about linya ng dugo. Igsususog ninda sa mga pinagmulan. O kaya pagsali sa mga kwento tungkol sa pinagmulan ng mundo. Iba-ibang theory, bakit nagkaroon ng mundo. O kaya sinimula ng tao. Yan po ang iba't ibang filosofiya na lumabas during the time of Timothy while pastoring the church in Ephesus, na hindi nakatulong sa pananampalataya. Dahil ito ay naghatid ng ligalig, naghatid ng pagkahati, naghatid sa kanila ng hindi maintindihan na pagkabahabahagi. At sila, mga kapatid, ay gumamit ng maling implikasyon tungkol sa kautusan. At sila ay nagtuon ng pansin sa mga regulasyon o legalismo. O kaya mahigpit na pagdidisiplina sa sarili. O kaya pagbabawal sa kasal. Pagbabawal sa pagkain. At pagiging involved sa mga alitan sa loob at sa labas ng simbahan. Sa halip na sa gawain ng Panginoon. Ngayon, sa ating panahon ngayon, halos merong seminar ng mga problema. Bagyo, baha, banat ng kaaway, tayo ay naniligalig. Minsan ang ating mga pananampalataya nauuga, nalilindol, nagkakaroon ng hati-hati, o kaya kampi-kampi. Mga kapatid, naganap ito sa buhay ni Timothy. At nandoon naman si Apostol Pablo nagbigay sa kanya ng suporta upang siya ay mabigyan ng guidelines, mabigyan siya ng gabay, mabigyan siya ng advice para siya ay maging effective na lingkod ng Panginoon. Ano ang mga mahalagang salita na nais natin bigyang pansin sa umagang ito? Una, yung respeto ni Apostol Pablo kay Timothy. Pangalawa, yung request ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Recognition, reminder, or request. And then yung kanyang report or yung review tungkol sa mga pangyayari doon sa simbahan ng Ephesus, mga kapatid. At sa tatlong bagay na ito, nais kong i-highlight sa mga sulat na ito ni Apostol Pablo, ang malalim na kaugnayan ni Timoteo kay Pablo. Ang malalim na kaugnayan ni Pablo kay Timoteo. Maring ikaw ang Timoteo ngayon. Maring ikaw ang Pablo ngayon. At meron kang dinidisciple, meron kang inaalagaan, meron kang tinuturuan sa salita ng Panginoon. Mahalaga na i-respeto natin ang relationship na ito. False recognition. False respect. Sabi diyan, His connection. Say that word, connection. Anong sabi ng verse 2? To Timothy, my true son in the faith. Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. So, these words reveal na meron siyang kaugnayan, meron siyang relationship, meron siyang strong relationship kay Timothy, meron siyang pag-care, pagmamahal para kay Timoteo na kanyang tinuturuan. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus nagkikare sa iyo. Ang Holy Spirit nagbibigay sa iyo ng gabay. At ang ating koneksyon na ito sa Panginoon, panatilihin natin, kilalanin natin, ipamuhay natin, sapagkat ito ay nagbubunga ng magandang bagay sa ating pananampalataya. His connection. Anong sabi? To Timothy, my true son in the faith. Mahalaga yung pagkilala. Maraming mga tatay, hindi nire-respeto ang kanilang anak. Marami ding anak sa panahon ngayon, hindi nire-respeto ang kanilang magulang, ang kanilang mga tatay. Mga kapatid, si Pablo at si Timoteo, kahit hindi sila magkadugo, because of the strong relationship by the power of the blood of the Lamb, nandoon ang kanyang pagrespeto. Nandoon ang kanyang pag-recognize. Sabi man iba na nagsusuwaid sa indang magurang, naku, na kaya mo niyan, na Diyos Ama, Diyos Aki na kaya mo niyan. Kaya mo niyan ang nasusunod, ang Aki, bako na ang Ama, bako na ang magurang. Mga kapatid, bilang mga anak,
Lahat ng anak magsabing amen. Kilalanin natin, respetuhin natin ang ating mga magulang. Bilang mga magulang, lahat ng magulang magsabing praise the Lord. Igalang din natin ang ating mga anak. Sapagkat kung ano ang nakikita sa atin, kung ano ang treatment natin sa ating mga anak, yun din ang magiging treatment nila sa kanilang magiging mga anak. Refleksyon tayo ng ating relationship sa Panginoon. Yung ginagawa ng ating mga anak, reflection din natin sa ating buhay. Kung ano yung pasunod, kung ano yung ginagawa na nakikita sa magulang, ginagaya ng mga anak. Kaya kung ikaw, titingnan mo ang personalidad ng isang tao. Yan ba ay marunong gumalang sa kanyang magulang? Yan ba ay marunong pumilala sa kanyang tatay? Yan ba ay may respeto sa kanyang magulang? Mga kapatid, doon mo ma-identify ng taong yan ay mabuti, maayos. Bakit? Sapagkat kung ang anak marunong gumalang ng magulang, sabihin nyo ano yun? Maraming pagpapala nilaan ng Panginoon. In fact, sa banal na kasulatan, ito lang ang unang pangako na merong blessing, sabi ng Panginoon. Command na mahalin ang ating magulang. Ano ang blessing? Hahaba ang iyong buhay. At ikaw ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. So if you want good life, honor your father and your mother. If you want good life, irespeto natin ang ating mga panglo sa buhay. Yung ating mga leaders, yung ating mga tatay, ating mga nanay. Kaya nga sabi sa 1 Timothy 1:18, Timothy, my son, doon makikita mo yung kanilang intimacy. I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by them you may fight the good fight. Doon, halagahan yung kanilang relasyon sa bawat isa. Sa 2 Timothy 1:2, sabi yan, to Timothy, my beloved child, my son, my beloved child. Nandoon yung intimacy ng magtatay. Nandoon yung relationship ng magulang at ng anak sa kanyang magulang. Sa Philippians 2:22, ang sabi niya, but you know Timothy's proven work, how as a son with a father, he has served with me in the gospel. Nandoon yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pag-assist, yung kanyang pagtulong sa kanyang tatay na si Pablo. Saan? Sa kanyang ministeryo. Kapatid, kapag ikaw ay natutong magmahal, magrespeto sa iyong anak, irerespeto ka, susuportahan ka ng iyong mga anak. Minsan, kahit na may sweldo ka, binibigyan ka ng iyong mga anak. Hindi dahil yan ang bayad sa iyo, kundi yan po ay form of support at yan po ay paggalang at pagkilala sa kanila. Kapag ikaw ginawa mo yan sa iyong magulang, gagawin din yan sa iyo ng iyong mga anak. Sabi mo sa tayo mo, tatandaan mo yan. So, nandoon yung kanyang relationship, yung kanilang intimacy. Pangalawa, his confession. Ano ang confession dito? Ano yung declaration dito? Ni Apostol Pablo sa kanyang anak na si Timoteo. Ano ang sabi niya? Grace, mercy, and peace. Tatlong blessing. Biyaya, habag, kapayapaan. Ang ano? Galing sa Diyos, pinapamana niya, dinideclare niya sa kanyang anak. From God the Father and Christ Jesus our Lord, be unto you. Binibigay ko sa iyo, nire-release ko sa iyo. Kapatid, napakalaga ng declaration. Say that word, declaration. Kung ano ang dinideclare mo sa anak mo, mangyayari sa kanya. Because of the power of declaration, the power of your word, the power of confession. Sabi nga sa Proverbs, di ba, life and death are in the power of the tongue. Ano man ang iyong kino-confess, ano man ang iyong sinasabi tungkol sa iyong anak, mangyayari sa kanya. Bakit? Sapagkat nakasulat sa banal na kasulatan. Numbers 14:28. Anong sabi? Buhay akong si Yahweh at gagawin ko ang lahat na narinig ko, sinabi mo. Buhay akong si Yahweh. Ang Panginoon mismo nagpapatotoo. Ang Panginoon mismo nagdi-declare, as long as I live. At ang hindi nito, sabi niyo bakit? Sa isa pa, bakit? Sapagkat ang Panginoon hindi namamatay. As long as I live, I will do the very thing I heard you say. Ano man ang iyong sinasabi, ano man ang iyong confession sa iyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, o sa iyong kapwa-tao,
Mangyayari, magaganap sapagkat ang sabi ng Panginoon, patutunayan ko yan, gagawin ko yan. That is the power of declaration. That is the power of word. That is the power of confession. At itong confession na ito, ni Apostol Paulo, nirelease niya, binigay niya sa kanyang anak sa pananampalataya na walang iba kundi si Timothy. Grace, mercy, and peace. Binigay niya, nirelease niya. Kaya, kung medyo meron kang problema sa iyong anak, o sa iyong dinidisciple, huwag kang mag-release ng negative. Mag-release ka ng positibong bagay. Sapagkat kung ano ang iyong pinakawalan, yun ang mangyayari sa kanya. Kung siya ay may problema sa math, huwag mong sabihin, bobo ka talaga. Wala ka ng pag-asa. Sabihin mo, mag-aral ka, mag-focus ka, at matututunan mo ang mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, mag-evaluate tayo. I-assess natin, ano ba yung mga sinasabi natin sa ating pamilya? Lalong-lalo na kung ikaw ay galit. Kung ikaw matindi ang emotion mo, kapatid, ang tindi ng tama niyan. Madapak ka man dugod niya. Kasi nadapla, praise the Lord. Mali. Huwag mong ideklara yung kapahamakan ng iyong kapwa. Do not declare negative things to your people, to your children, o sa iyong kapwa. Huwag kang magsasalita ng negatibo sa kanila. Sabi niyo po, bakit? Kasi babalik yan sa iyo. Whatever you release, it will return back to you. Kung ikaw ay nagtanim ng respeto, aanihin mo respeto. Kapag ikaw ay nagtanim ng galit, aanihin mo problema. Kapag ikaw ay nagtanim ng ulan, aanihin mo magbaha. Nagtanim ka ng hangin, aanihin mo bagyo. Kapatid, ganyan po ang buhay. It is like an echo. Whatever you release, it will return back to you. So, ano ba ang confession natin? I-confess natin positive things. I-confess natin blessing. Kung may problema, mag-declare ka, mag-release ka. Yung solusyon, yung pagpapala, yung malinaw na isip. Kung wala kang masasabing maganda, huwag mo nang ibuka ang iyong bibig. Lalo-lalo na kung ikaw ay galit, mga kapatid, huwag mo nang ibuka ang iyong bibig. Keep your mouth shut. Sapagkat may matinding effect mo yan. Kung wala kang sasabihin. Or you can reverse. Yung pinakawalan mo, naisip mo masama, ang i-release mo, pagpapala. Sapagkat kung hindi man yan dumako sa kanya, dahil meron siyang ginawang masama, ang babalik sa iyo, pagpapala. Sabi nyo sa katayin mo, tandain. 1 Timothy 1:2, anong sabi niya? Kay Timoteo na tunay kong anak, sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang biyaya, sumaiyo nawa ang habag, sumaiyo nawa ang kapayapaan, buhat sa Diyos. Sabi mo nga, from God. Kapag galing sa Diyos, maganda yan. Kapag galing kay Lord, the best yan. Amen? Galing sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi pa dyan, kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo ang kagandahang loob, sumayo ang kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So always release blessing. Always confess pagpapala. Sabi sa Genesis 27:28, nung binanggit ni Abraham kay Jacob, may God give you of the dew of heaven, and the fatness of the earth, abundance of grain and new wine. May people serve you, and nations bow down to you. May you be master of your brothers, and may your mother's sons bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Matindi, mga kapatid. Kung iisipin, itong mga salita lang na ito ang pinagmula ng away ni Jacob at ng kanyang kakambal na si Esau. Wala namang material na bagay na involved. Sabihin mo bakit? Sapagkat lahat ng kayamanan during that time, naiwan. Siya ang nagmana lahat ng physical, material na kayamanan. Kaya lang, mga kapatid, ang nag-release ng salita ng blessing kay Jacob, bago siya pumunta kay Laban o sa kanyang tiyuhin na si Laban, itong mga salita na ito ang pinakawalan ng kanyang ama. At hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang mga salitang ito ay totoo nangyayari. Ang sabi niya, sino man sa iyo ang magpala, pagpapalain ko. Sino man sa iyo ang umaway,
ako ang kalaban. Nandoon yung kanyang promise. Nandoon yung kanyang covenant. Even during that time na si Isaac pinagpala ni Abraham, mga kapatid, ganun ang nangyari. Kaya dito, nakikita mo na si Jacob, nung pinagpala siya ni Isaac, yung tinanggap niyang pagpapala mula sa kanyang tatay na si Abraham, na-release niya sa kanya. Nung dumating si Esau, hinihinga niya na yung pagpapala mula kay Isaac, yung anak ni Abraham. Wala nang natira sa kanya. Sabi kan Aki, niya may tadak pa dyan na iba. I-release mo man niya sa kuya. Sabi kang ama, sabi ni Isaac, anak, naiubos ko na, na-release ko na. So, from Abraham to Isaac, from Isaac to Jacob, yung blessing na yun, yung covenant na yun ng Panginoon na binanggit kay Isaac at sa kanyang anak na si Jacob, mga kapatid, hanggang ngayon nangyayari sa buhay. Kaya kung titingnan mo ang bansang Israel, mga kapatid, maliit na bansa pero hindi natatalo. Pinagsurugan na ng 1940s, hindi siya natatalo. Hanggang sa panahon natin ngayon. Bakit? Sapagkat yan ang covenant ng Panginoon kay Abraham. Ganon din sa lahat ng sumasampalataya. Lahat ng sumasampalataya magsabing Amen. Yung sinabi ito ng Panginoon, may effect din sa atin. Kaya dahil sa faith, tayo ay naging mga anak ni Abraham. Nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Abraham dahil sa ating pananampalataya. Ano man yung release na blessing kay Abraham, napunta sa iyo. Ano man ang natanggap mo, napunta sa anak mo. Ano man ang natanggap ng anak mo, mapupunta sa apo mo. Kaya lahat ng sumasampalataya, lahat ng magmamahal sa Panginoon, lahat ng naglilingkod sa Panginoon, 1,000 generation aabuti ng blessing. Kasama ka dyan. Kasama ang anak ko, kasama ang apo ko. Lahat ng may kaugnayan sa iyo, palakpakan natin ng malakas ang hari ng mga hari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi nga ng isang author, the gift of discipleship includes the spiritual heritage of passing on the faith to others and the inheritance of grace, mercy, and peace from God. Yung tinanggap ni Timothy, yung tinanggap ni Abraham, yung tinanggap ni Isaac, tinanggap ni Jacob, kapatid, nung nagtungod ka kay Jesus, tinanggap mo rin. Sabihin mo sa katayin mo, nasa sayo na. Pangalawa, aside from his respect or recognition to Timothy, nakita ko yung request or yung reminder ni Paul kay Timothy. From verse 1 hanggang verse 4, meron ditong binanggit. For him, sabi diyan sa verse 3, as I urge you, when I went into Macedonia, stay there in Ephesus. Manatili ka, mag-stay ka. The reminder for him to stay or to remain. The request for him to remain, manatili. Sabihin mo nga, manatili. Sa C18, may command, manatili, manatili. Ibig sabihin, huwag kang gagalaw dyan, huwag kang kikilos dyan. At yung pag-stay, yung pag-remain, mga kapatid, napakahalaga ng papel nito sa pagtanggap ng kanyang pagpapala. Sabihin niyo po bakit? Kapag ikaw ay tinanim ng Panginoon sa isang lugar, at sinabi ng Panginoon yan ang iyong place of assignment, huwag kang aalis dyan sapagkat ang support ng langit babagsak dyan. Amen? Kapag ikaw binigyan ng assignment ng Panginoon sa isang lugar, diyan kayo tinanim, diyan kaya yabog, diyan kaya yaman. Sapagkat ang suporta ng langit, ipapadala sa address na yan na kung saan ikaw ay nilagay ng ating kagurangan. Somebody say, thank you, Lord. So anong sabi? Stay there. Manatili ka. Kaya, para suhay-suhay. Kung linag ka dyan ni Lord, as a worker, nilagay ka dyan ng Panginoon, tinanim ka dyan ng Panginoon, dahil para hali-hali dyan. Stay. Pag sinabi ng Panginoon, move, mag-move ka. Sapagat yun ang signal sa'yo. Sa Old Testament, meron yan na pangyayari. Nung sinusunod nila yung signal ng langit, kapag sila ay naglalakbay doon sa disyerto, meron silang kasamang ulap. In the morning, sa araw may ulap. Sa gabi, merong pillars of fire. Kapag yung ulap ay nananatili, hindi sila dapat gumalaw sapagat nandoon ang blessing ng Panginoon. Kapag yung ulap gumagalaw, sumusunod sila sapagat yun ang kanilang guide.
Kaya kung saan ka nilagay ng Panginoon, kung ano ang assignment na binigay sa iyo ng Panginoon, kung ano ang ministeryong pinahahawakan sa iyo ng Panginoon, sabihin sa tayo po, remain. Stay there. Sapagkat ang support ng heaven, babagsak sa address na yan. Paano kung pagpasa sa iyo ng blessing, wala ka na yan? Sayang. Iba ang sasalo ng pagpapala. Sabihin sa tayo po, tatandaan ko yan. Stay there in Ephesus, sabi niya, so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer. Katulad ng paghiling ko sa iyo noong ako'y papunta sa Macedonia, manatili ka sa Efeso. Yan po yung local church na nabuo at ang inassign ng pastor, walang iba kundi si Pastor Timothy, si Timoteo. Later on, naging siyang apostle, si Timoteo. Kamanggagawa ni Apostol Pablo. Kapatid, mahalaga ang iyong assignment. Remain, manatili. Sa Corinthians chapter 7 verse 20, manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Ano ba ang pagkakataon sa iyo ng Panginoon? Ano ba ang inassign sa iyo ng Panginoon? Ano ba ang binigay na trabaho sa iyo ng Panginoon? Nung ikaw ay tinawag niya sa kanyang ministeryo, meron kang partisipasyon sa kaharian ng langit. Meron kang gagawin. At habang ginagawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, kapatid, ang biyaya ay dadaloy. Ang biyaya tuloy-tuloy. Bakit? Sapagkat yan ang kanyang pangako. Thank you, Lord. Sa Corinthians 7:24, ang sabi diyan, mga kapatid, anuman ang kalagayan ng isang tao nang tawagin siya, manatili siyang gayon sa harap ng Diyos. So, hindi naman nangangahulugan na stationary. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, you are faithful to the ministry na binigay sa iyo ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, you remain in faith. Kahit nagpupunta ka sa ibang lugar, nag-abroad ka, you remain in faith, at yung assignment, yung ministry na binigay sa iyo ng Panginoon, panghawakan mo yan. Be faithful kung anong binigay na trabaho sa iyo ng Panginoon. Yan ang nais ng Diyos. Kaya, huwag kang magbabackslide. Sa Ruth 1:16, ang sabi niya, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Ano yun? Intimacy. Ano yun? Commitment. Na kung saan pumunta, pupunta siya. Kung saan mag-i-stay, mag-i-stay siya. Bakit? Because of the mother-daughter relationship ni Ruth at ni Naomi. In fact, wala na siyang kaugnayan sana dahil namatay na ang kanyang asawa na anak ni Naomi. Pero, nung siya'y pinapauwi na ni Naomi, yung dalawang manugang, si Orpah saka si Ruth, yung isa umalis, yung isa nanatili, si Ruth. Sabi niya, your God will be my God. Your people will be my people. Your place will be my place. When you die, I will die. Ano yun? Intimacy. Ano yun? Closeness. Ano yun? She remains. Kung saan siya tinanim ng Panginoon, doon siya yayabong. Sabihin mo sa tayo mo, ganun ka rin. To remain. Number 2, or letter B, to rectify. Dalawa ang request sa kanya. To remain and to rectify. Anong sabihin? So that you may command certain men not to teach false doctrines any longer. Dahil doon sa kanilang local church, marami ng mga gustong maging guro. Na mayroong mga dinadala na mga katuruan na salansang sa kasulatan. Hindi tama sa kanilang pananampalataya. Anong sabi sa verse 4? Or to devote themselves to myths. Mga alamat and endless genealogies. Hinahanap nila yung kanilang mga ninuno. Yun ang focus nila. Hindi naman masama na mayroon kang alam tungkol sa alamat. Hindi naman masama na mayroon kang alam tungkol sa mga ninuno. Ang masama, doon ka na nakafocus na kalimutan mo na yung assignment sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Galatians 6:1, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay yung panumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kung mayroong mga nagkakamali o kaya na nahuhulog ng landas o nahuhulog sa kanilang mga bitag ng kaaway, we can remind. Pwede kang mag-pray para sa kanila. Pwede kang mag-support para sa kanila. Pwede kang mag-follow up para sa kanila. Sapagkat nais ng Diyos na tayo ang maging tagamangno. Tayo ay maging aware, maging concerned saan? Sa mga kapatid natin. Baka meron kang kapatiran
na nawalay na sa pananampalataya. Baka meron kang kapamilya na huminto na. Kapatid, you need to pray, you need to support them. Luke chapter 17, ang sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. So kung meron kapatid na nagkasala sa iyo, ang order ng Panginoon, sawayin mo siya. Paalalahanan mo siya. Pero sa pagsaway mo sa iya, dahil man itong grabe man sa iyo, kaya sasabihin na negatibo sa kanya. Na kung ano-ano ng mga curse ang binabato sa kanya. Mga kapatid, hindi ganoon. Dapat yung positibong pagsaway. Paalalahanan para malaman niya. Ang sabi ng Biblia, dito sawayin mo siya at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Nagsisi siya dahil nagkamali siya sa iyo, you release forgiveness. Yan ang nais ng Diyos. Matthew 18:15. At kung magkasala laban sa iyo, ang kapatid mo, pumaroon ka. Ipakilala mo sa kanya. Sabihin mo, i-open mo. Dahil magsabi sa kapitbahay, dahil magsabi sa iba, sabihin mo sa iya. Face to face. Kung dahil mo kaya, i-text mo. I-PM mo. Basta dahil magsabihin, dahil pag-open sa iba, sa iya na muna, sabihin mo sa iya. Dahil mo makatabang itong iba. Kaya sabi dyan, pumaroon ka, ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan at ikaw, at siyang mag-isa, kung ikaw ay pakinggan niya at nagwagi ka sa iyong kapatid, nawin mo, naibalik mo siya. Yung relationship na restore. Kawikaan 9:8, ang sabi, huwag mong sawayin ang manlilibak. Baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang tao, ma-identify mo kung matalino. If ang taong yan wise, pag sinaway mo, patama. Pag tinamaan, dahil malikay. Pero kung manlilibak, pag sinaway mo, ma-retaliate. Dapat tayo, kapag tayo sinasaway, by the word of God, or may mga nakatataas sa atin, tanggapin mo, magpatama ka, magpasiway ka. Yan ang sinyales na ikaw ay tao matalino. Pero kung ma-pride, dahil ako kaya ko ini. Mga kapatid, hindi po ganyan ang taong matalino sa harapan ng Panginoon. Ang taong matalino, yung marunong magtiwala sa kanyang salita. Marunong tumanggap ng pagkatama. Sabi mo sa tayo mo, tatandaan mo yan lagi. Kawikaan, 27, di ba? Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakagumling. Open rebuke is better than secret love. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, binibigyan kahalagahan yung pag-correct. At kung tayo yung kinokorek, magpa-correct. Dahil nais ng Diyos, ikaw ay matuwid. Lalo na kung ang Biblia na nagsasabi sa iyo. Mga kapatid, magpatama tayo. Huwag tayo umiwas. Letter C, to remain and to rationalize. Ano dyan? Sabi, this promote controversies rather than God's word, which is by faith. The goal of this command is love. Ano ang dahilan? Bakit kinukorek? Because of love. Pagdain mo siya siniway, pagdain ka nag-rectify sa iya, ibig sabihin niyan, hindi mo siya mahal. Kaya, ang sabi ng Panginoon, I rebuke those whom I love. Pagdain ka na pigsisiway, kan sa iyong mamurang, pigpabayaan ka na sana. Kung pigsisiway ka pa, magpasalamat ka. Sabi mo sa tayo mo, tandahin. Bakit? It is a symbol of love. Pero kung masiway ka man, dapat proper terms. Yung mga salita na gagamitin mo, yung may pagpapala. Kung itong may kahalo ng muda-muda, may curse na, mali po yun. Sapagkat whatever you release, babalik din yan sa'yo. What is the goal? The goal of the command is love, which comes from pure heart, good conscience, sincero na pananampalataya. Proverbs 28:23, ang siyang tinutuwid, ang iba ay makakamit ng may pabor. Ngunit ang pumapayag sa salat na usapan ay sasama sa kanya. Kaya kung merong pagtutuwid, tinanggap mo yon, kasunod niyan, favor. Amen? After the trial, blessing. After the bagyo, blessing. After the correction, blessing.
Kaya kung tayo mga kapatid ay nagkakaroon ng mga trials sa buhay, magalak ka sapagkat pagkatapos niyan, pagpapala na. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Say that word, righteousness. And ang bunga ng righteousness is uprightness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. If you are righteous, kapatid, ang bunga ng righteousness, uprightness. Mga awit, 119 verse 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kung ang salita ng Panginoon ay ilaw, nagbibigay tanglaw, nagbibigay liwanag, at hindi ka mahuhulog sa kalot. Bakit? Maliwanag. Yan ang salita na nagbibigay sa atin ng pagtatama. Kaya kung tayo tinatamaan, magpatama tayo. At kung tayo ay tinamaan, nagbabago tayo. Somebody say, thank you, Lord. Sabi nga ni Charles Spurgeon, isang pastor, the Word of God is a lamp by night. The Word of God is a light by day. And the Word of God is delight and all times. Banggi, aldaw, gabos ng panahon, ang Word of God sa tuyang kagandahan. Number 3 and last, yung review. Yung report. Ano yung sabi niya sa 1.5? Review about the object. Ano ang sabi? The goal of this command is love. Yung pinaka-goal talaga ng utos ni Pablo kay Timoteo, yung pag-ibig. At kung merong dakila sa lahat, sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating simbahan, pag-ibig. Love is the greatest. Ano ang sabi diyan? The goal of this command is love, which comes from pure heart, comes from good conscience, and sincere faith. Sapagkat ang sabi ng Kawikaan 13:24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Ang pagtatama, pagsasaayos, pagdidisiplina, simbolo ng pagmamahal. Kapag dahil ka na pagdisiplina, dahil ka na pagsiway, dahil ka na pagsabihan, ibig sabihin yan, hindi ka na mahal. Pagpabayaan ka na. Pag napahamak siya, mahala ka niya siya sa buhay niya. Pero kung concern ka pa sa iya, sasabihin mo ang tama. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Kaya, importante na ang aking pagtutuwid, pagdidisiplina. Ang pagpalo, dahil ito pigbaogan mo talaga, ang gusto sa lugan, pagtutuwid po sa panahon na siya ay nagkakamali. Revelation 3:19, yaong sa akin ay minamahal, ay aking binabagsakan, at sa akin ay nanginginig. Grabe, ano? Bigbagsakan niya. Dahil mahal niya, pigsiway niya, pigtama niya, tagaling at sa iyong ugali, mataparahay. Hebrews 12:6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya yung disiplina, part of life, discipleship, part of ating relationship sa Panginoon. Kung ikaw minsan nasasaktan, kapatid, part of your development, part of your spiritual growth. Mahal ng magulang, pinarurusahan ng anak, dinidisiplina. Pero kung dahil niya napikintindi, dahil niya tunay na mahal yan. Nagirundubag ko sa istorya, sa rong aki na nahatulan, ang hatol sa iya, silya elektrika. Sabi ka na bantay, ano yung request mo? Bago ka ngaya silya elektrika hon, ang gagadano na siya. Gusto ko ngayang padigdihon ang sa kuyang magurang. Kanya na duman sa iyong magurang tinaraman niya. Sabi niya, nay, eba ko na muna. Dahil ka na po nag-ibo ng karakan, dahil mo ako tinuwid. At sa imong dila, dahil mo ginamit, tangan ako mapakalahay bilang sa imong akin. Napaluha ang magurang. Ano pa? Nagadanan akin niya. Dahil naging suwait, naging palisuan. Dahil hindi tinuwid na magulang. Mga magulang magsabing, thank you, Lord. Disiplinahin ninyo ang inyong mga anak. Mga anak magsabing, praise God. Igalang ninyo ang inyong magulang. Pakinggan ninyo sila sapagkat yan ang nais ng ating Diyos na makapangyarihan. About the object. Let there be about the subject. Who were the subject? Yung mga tao na nandoon sa kanyang simbahan. At sabi niya, some have departed from this
And have turned to meaningless talk. Ang iba na sa ilang focus, iba na sa ilang tigtawaning atensyon, iba na, naglihis na sa pananampalataya. In-explain po, they want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. Gusto nila maging tagapagturo. Hindi masama na tayo ay nagtuturo, na tayo nais na maging leader. Hindi masama yun. Pero dapat meron tayong pinakikinggan. Na kung tayo man ay nagkakamali, tinutuwid tayo, magpatuwid tayo. Let us submit to the authority ng Panginoon. Submit to the Word of God. Submit to the Lord our God. Sabi nga sa Santiago 3:1, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam niyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya if you are teacher of the law, kung ikaw ay nangangaral ng salita ng Panginoon, sundin mo ang salita sapagkat yung salita na iyong pinapangaral, yan din ang gagamitin sa iyo ng Panginoon. 1 Timothy 3:2, kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Yun ang gusto ng Panginoon kapag ikaw ay bishop, kapag ikaw ay leader, kapag ikaw ay kinikilalang tagapanguna. Merong modelong pag-uugali, merong refined na mga karakter sapagkat yun ang nais ng Diyos. Tayo po ay bukas na Biblia. Nakikita ng iba kung ano ang iyong kaugnayan sa Panginoon. Sabi ko nga kanina sa Sunday School, tayo ang refleksyon ng ating magulang. Kung ano ang relationship mo sa Panginoon, makikita ng iyong relationship sa iyong kapwa. Kung maayos ang iyong relation sa Diyos, magiging maayos ang iyong relationship sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Bakit? Sapagkat ang Diyos na hindi nakikita, mga kapatid, pinapakitaan mo ng iyong tunay na commitment sa Kanya sa pamamagitan ng mga taong nakikita mo. Sabi nga ng kasulatan, kung ang iyong magulang na nakikita, kung ang Diyos na hindi mo nakikita, sinasabi mo ginaganap mo, pero yung magulang na nakikita, hindi mo ginaganap, paano mo igaganap ang Diyos na hindi nakikita? So nahilingan, dahil mo ginalang, ito daw nga, dahil nahihiling. So, let us be consistent. Kung ano yung relasyon natin sa Panginoon, yun ang ipakita natin sa ating kapwa. Sapagkat tayo ay refleksyon ng ating relasyon sa ating Diyos na manlilikha. Luke 12:48, sino ang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa Kanya. Ano ang hawak mo ngayon, kapatid? Marami kang talent, marami ding hahanapin sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Be responsible. Dapat ikaw maging responsable kung anong binigay sa ng Panginoon. Ano ang talento na binigay sa ng Panginoon? Ang buhay mo yan. Pakingatan mo, be responsible doon sa buhay na binigay. Lalo na sa talento na binigay sa iyo ng Panginoon. Paano mo yung gamitin? Ano ang epekto niyan sa iyong kapwa? Mark chapter 10:43 ang sabi, ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gusto maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. Ang sino man nais maging pinuno, ang dapat maging alipin ng lahat. In other words, be a good example. Dapat nakikita sa atin yung magandang halimbawa. Gusto mo na magsabi, o kaya pinapakita mo, kinoconfess mo na ikaw tagasunod ng Diyos, sundin mo ang kanyang mga salita. Nagsasabi ka na ikaw ay isang relihiyoso, kinakailangan maayos ang iyong relasyon sa kapwa. Sapagkat ang tunay na relihiyoso, ito yung tao na nagbibigay sa nangangailangan, dumadalaw sa mga may sakit karamdaman, at siya ay walang pinapahalagahan na sama ng loob sa kanyang puso. Bagkus, tinatanggal niya ito, siya ay lumalapit sa Diyos. Sabi nga ng isang kasabihan, great power involves great responsibility. And the promise of great honor, if you successfully carry it. Pagka ginawa mo yon, kasunod yun. Sapagkat ang Panginoon tapat sa kanyang mga salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa mga mensahe na pinagkaloob mo sa amin sa pamagitan ng mga salita para kay Timoteo, ganun din sa mga taga-tagas at sa lahat ng iyong mga minamahal na anak. Hayaan mo po kami na magbago, sumunod, magpasakop, magpakumbaba.
upang kami ay maging tunay na ilaw ng sanlibutan na ito. Na kami ay magbigay lasa sa iba because we are the salt of the earth. We are the light of the world. Hayaan mo po na kami ay kakitaan ng biyaya na nagmumula sa aming Diyos na manlilikha. Sa pangalan ni Jesus, Amen.